Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Oras, alas 9:31. Good morning, good morning, good morning, good morning, Southern Luzon. Magandang umaga, lalawigan ng Batangas. At yan, June, Tuesday na naman po ulit, 24 po sa buwan ng Oktubre. At ilang days na lang, 62 days na lang po. Pasko na. So, hindi ko alam kung yung mga nadaan sa bahay pagka may nakanta, pagka hindi ko maulinigan, ito ba'y nangangampanya? Ito ba'y nanguundas ang tawag doon? Nangangaluluwa. Nangangaluluwa. Oh, nangangaruling na. Ha? Nangangaruling na. Mukhang kampanyahan pa naman dahil Miss Jen, 6 na araw na lang, halala na. Good morning po sa mga nakatutok sa ating pagpasada ngayong umaga at muli na naman pong aarangkada ang inyong biyaheng Kapitolyo para po maghatid ng mga balita, impormasyon at napapanahong mga talakayan. At yan, June, tayo nga ay sabayang napapakinggan sa 2 radio stations dito sa Batangas. Air1, 91.9 FM at syempre sa Lipa City, ang Tricab, 102.3 FM Infinite Radio. So, good morning kay Sir Chris Castillo ng Air1, 91.9 at kay Banjo Ariola, ang ating station manager naman diyan sa 102.3. Batiin natin ng mapagpalang umaga lahat po na nakatutok sa ating mga himpilan, sa mga motorista. Umabot ba kayo sa bagong nagtaas ang presyo ng produktong petrolyo kanina? Medyo masakit-sakit din ho. 95 kung di ako nagkakamali sa gasolina at 1.30 naman sa diesel. So, bagamat may mga pagtaas, alam naman natin, kayang-kaya natin yan. Musta na po at ingat-ingat po sa ating mga pagbiyahe. Ayan, syempre, good morning po sa ating Governor Dodo Mandanas. Ngayon ay nasa meeting siya ng ating dito sa ating planning. At magandang umaga po sa ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis. Good morning din sa ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, ang tita ng lahat, Ma'am Abel Bihasa. Magandang umaga po. At syempre, good morning po sa ating Vice Governor Mark Clebiste. Love, love, love. At sa lahat po ng ating mga ginagalang ng mga board member, good morning, good morning. At siyempre, magandang umaga rin sa ating mga kasamahan dito po sa Provincial Information Office at sa lahat po ng kawani ng ating pamahalaang panlalawigan. Magandang umaga. Yan, sa ngalan po ng ating walang pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, siyempre si Governor Dodo Mandanas, kami po ang inyong lingkod. Ito po si Jenny Asilo Aguilera. At sa ngalan din po ng buong pangkat ng Patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, muli ito po si June Magnaye. At nandito po tayo sa programa ng Bawat Batanggenyo. Ang official radio program po ng ating pamahalaang palalawigan ng Batangas. Sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Alas 9:34, muli sa pagsisimula po ng ating pagtatanghal ngayong umaga ay unahin po nating magpasalamat sa mga biyaya ng ating dakilang Panginoon sa panibagong araw na muli po niyang ipinahiram sa atin. Tunghayan po natin ng isa na namang edisyon ng Gabay at Patnubay. Muli po ihahatid sa atin ng ating si Froilan Salcedo. Sa
kwento ni Jesus tungkol sa naglayas na anak, matututunan natin ang magandang pananaw tungkol sa pagpapatawad. Naipakita ng naglayas na anak ang tunay na pagsisisi nang nanumbalik siya sa kanyang ama at sinabing, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak mo." Kahit malaki ang kanyang pagkakasala, may pananabik at patakbong sinalubong siya ng kanyang ama para yakapin. Lucas, Kapitulo 15, Artikulo 11 hanggang 31. Napakaganda na ipinakita ng mag-ama. Pusong nagsisisi at pusong mapagpatawad. Kapusukan naman ang ipinakita ng panganay na anak. Pusong ayaw magpatawad. Pinairal niya ang katigasan ng kanyang puso. Ayaw niyang tanggapin na nagbago na ang kanyang kapatid. Ang nais niya ay maghiganti. Nakatuon lamang ang panganay kung paano dapat parusahan ng kanyang kapatid. Iyan ang problema sa napakarami sa atin. Nagagalit tayo sa iba kapag nagkakamali sila. Pero kapag tayo ang nagkakamali, nagagalit ba tayo sa ating sarili? Kapag nagkamali tayo, gusto natin agad patawarin tayo. Pero kapag ibang tao ang nagkamali, agad-agad hinuhusgahan natin sila. Gusto agad nating bitay. Gusto natin itakwil sila, parusahan at magdusa. Mag-ingat tayo. Baka bumalik sa atin ito. Kaya sa halip na manghusga, isipin na tayo mismo ay nangangailangan din ng habag at kapatawaran. Kung magagawa nating magpatawad, makakalaya tayo sa puot ng ating nararamdaman. Lucas, Kapitulo 6, Artikulo 37. Huwag kayong magsihatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpalaya kayo at kayo'y palalayain. Amen. Thank you, Froilan. Huwag kayong humatol nang hindi kayo mahatulan. Malapit na ang hatulan. Ibang hatulan naman yun, June. Malapit na paghahatol. Anyway, bago natin pagkwentuhan yung mga paghahatol, pabatiin mo natin, Miss Jen, ang ating patrol ng Kapitolyo ngayong araw. Parang singab din yata. Parang dalawa yata ang singab dito sa studio ngayon. Good morning, Binson. Yan, good morning po, Sir June. And good morning po, Ma'am Jen. Tunay nga pong tagsingab days na ngayon. Oo, tagsingab na. Pagbati po ng magandang umaga sa lahat po ng nakatutok sa ating Facebook live streaming, maging sa lahat po ng nakikinig sa ating mga radio station ngayong araw na ito. Yan. Pagbati po ng good morning kay Tita Nitz Lapa na nakatutok sa atin. Good morning yan. po. Kay Sir Oti Magnaye. Watching from Ottawa, Canada daw. Oh yan, nasa Canada. Ito'y kasamahan natin mula dyan sa unang distrito. At ingat-ingat ka dyan. At hopefully, isang araw, makadalaw ko ulit dito sa Kapitolyo. No? Yan. At syempre, kasama rin po natin si Jun Lindon Aguda, ang Tito Roger Aguirre. Andyan din po ang Sir Mark. Yan. Si Ate Lina Lynn Cruz Ebora. Good morning daw po. Good morning rin kay Tita Ella Kayabat. Kay DJ Banjo Braganza. Oy, ang ating station manager yan. Yung sinabi ko kanina. Good morning, Papa Banj. Yan. Kasama rin po natin si Moto Kicks, ang Tita Shirley Balmes. Good morning po sa inyo. Andito rin po si Arnold Tabares Jr. at maging si Sir RJ Andal. Yan, pabati daw po sa mga staff ni Board Member Rudy Balba at kay Board Member Devs. Yan. Pagbati po mula kay RJ Andal. Kasama rin po natin si Ate Cheryl May Makuha Halili. At yun, ito po, pag-Tita Nenet Ona, nandyan din. Siyempre, si Jane, yan, kay Simpleng Pitik, at kay Motikix, thank you daw po sa may paalmusal, sa may birthday. Yan, kay Tita Grace, kay Ate Glenda, at kay Julius. Tsaka po kay Kevin Medrano. Thank you po sa inyong paalmusal. At pahabol po mabate, happy birthday kay Miss Devi Real na nasa Milan, Italy. Ingat po lahat. Total, bumati ka ng happy birthday, papasadahan ko ng pagbati yung mga nagdiwang ng kaarawan, lalo na nung mga nakaraang araw. No? Nung araw ng linggo, kung di ako nagkakamali, itong birthday ni Marisol Magsino, mula dyan sa ating Co-op Batangan.
si Tita Glenda Atienza at saka itong si Grace Briones. Alam mo ba, Miss Jen, sabi nga ni Grace, ang sarap palang mag-birthday pag ganitong kampanyahan. Aba, ay lahat na raw ng kandidato ay pumunta sa kanila. May mga bit-bit pa. May mga bitbit. May mga bit-bit pa. So, katulad dito si Sir Banjo Ariola, ang ating station manager nga din sa 102.3. Hindi ako nagkakamali, kandidato ka pa ba? Ikaw ba'y magpapatuloy ng paglilingkod sa inyong barangay? So, yung pag may mga okasyon talaga, Miss Jen, sa amin, may kakasal akong pamangkin bukas. Nung isang araw, gawaan. Alam niyo mga gawaan? Yung nagagawa ng suman, kalamay, tulungan, oo. Aba, ay kasaya. At talagang pati mga kandidato hugos. Ngayong umaga naman, June, ay nakatikim na tayo ng paalmusal ni Tita Grace. Siyempre, kasama yata. Parang si Kevin daw ay kabahagi doon. At Si saka Kevin? si Julius. Kailan ba birthday ni Kevin? Nakalagay doon eh. Ha? Wala, kita ko pinakamaraming kumain ni si Kevin eh. Kanina. Saka si Julius, ayan, sa ating kasamahan. Si Julius birthday boy din. Magbe-birthday. Ba, At so, syempre, June, speaking of happy birthday, baka magtampo na naman ang aking anak na hindi ko binabati daw palagi. Birthday niya sa October 26. Yan. Buti naalala mo. Si Jaina Jade, Balitaan. Happy birthday, anak. Si Jade to? Si Jade to! Jade din yan. No. Jade din. So, ang kaarapan niya sa isang araw, June. Hindi ko alam kung 26. magpapakain sa atin. So, binati mo yung iyong anak ng happy birthday. Birthday kahapon ng aking unika iha, si Alina Johnson Gamara. Happy birthday. Na nangungumbida sa kanila bukas, Miss Jen. Kaya pala nangungumbida, wala daw yung mag-aalaga. Wala daw mag-aalaga sa apo ko. Ako daw ang mag-aalaga sa apo niya. Kaya pala nangungumbidang papunta sa kanila. So, sa lahat na nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday. At Miss Jen, pag-usapan natin yung tungkol sa eleksyon, medyo nakakalungkot lang. Dahil 361 pala ang nasa red alert status ayon sa COMELEC, kung saan ito yung mas pinahigpit ang pagbabantay dahil sa mga banta ng ng karahasan. As of October 22 nitong linggo, 109 na raw yung nagkaroon ng mga insidente ng karahasan. So, diyan pala sa lalawigan ng Abra, umabot sa 250 ang kandidatong umatras. Ganun kadami? 250 ang umatras? Samantalang sa amin din kung makakapag-file pa, May mga humahabol pa. Pero sabi naman ng mga kapulisan at saka ng COMELEC, may mga ilang dahilan. Halimbawa ay kinapos daw sa budget para mangampanya. Meron naman na, kumbaga, nagkaroon ng pakiusapan. Ang mga partido, yung mga matatanda na pagbigyan mo na si so may mga umatras. At yun nga, meron mga tawag dito. Merong mga banta sa kanilang mga buhay. So, nakakalungkot lang. Merong mga ganong. Pero ngayong darating, ilang araw na nga lang, ngayon 24. So, 6 na araw na nga lang, Miss Jen. Kayo ka, kumusta ho? Ano ba mga hinahanap nyo sa kandidato? Yung lang bang nakakilala nyo lang? O kamag-anak nyo lang? O dahil may nakikita kayong, may mga nakikita kayong katangian ng isang maglilingkod? Ikaw ba, Binson, ano bang hinahanap mo? Ikaw ba'y butante na? Yan, butante na po ako, sir. Siyempre, para sa mga iboboto natin, kailangan maganda ang kanilang track records. Yan, may mga credentials, may mga nagawa na din. Yan. At siyempre, may mga plano para sa barangay. Oo, yung hindi lang dahil ngayon mag-eleksyon, ngayon lang nagpapakita. Yung mga panahong kanina, lalo tigit yung mga pandemya, yung pumutok ang bulkan, yung may pandemic, visible o nakikita nating tumutulong sa inyong mga kapitbahay sa mga munting paraan na nakakayanan nila. Yung nangungumusta sa inyo nung panahong kanina. Hindi yung ngayon lang nagkakakamay. Hindi nila nakakakilala. Tama naman yung sinasabi mo, June, at saka si Vinson, pero no comment ako dyan. Ito. Parang ako lang ang magko-comment. Pero hindi, syempre, bilang butante rin naman, Miss Jen, syempre, ikaw iboboto rin naman. Oo, kuminsan kasi ang hirap din, merong nakiusap sa iyo, kumpare mo, o kaibigan mo,
kabarangay mo, siyempre, kabarangay, boboto mo. Kapitbahay mo pa mismo. Pero, alam mong halimbawa yung kalaban, mas higit naman talaga na, alam mong may Mas nagagawa. kakayahan, Oo, may mas may kakayahan. kakayahan, So, yun. Anyway, tayo naman kumbaga, wala naman tayong bantay sa loob ng presinto. At bawal picturean. Bawal picturean. So, basta kilatisin lang ho natin yung ating mga kandidato. Oo, yung mga sa amin, Miss Jen, kahit ang amin ni kabundukan, nasa kabilang sitio at kita mo naman doon sa amin, talagang aahon ng bundok. Nararating ngayon ng mga hindi ko nakikita nung panahon kanina. Marami naman tayong yung mga re-electionist, yung mga konsehal at yung ating pangulo na kita naman natin ay dapat manatili. So basta ayusin lang ho natin ang pagpili at yan 3 taon nating tama ba ako, Miss Jen? Sadya naman 3 taon panungkulan. Nag-extend lang dahil nung in-extend ng ating Pangulong Duterte itong eleksyon. Kaya 5 taon kung di ako nagkakamali. Pero doon ba sa pagboto, Miss Jen, tama ba ako? Kapag Bison, katulad mo, ikaw pwede ka pang bumoto sa SK? Ang alam ko po hindi na. Dahil ilan taon? Tamaga po ako. Kasi po ako 31 na. Hindi ka na hindi pwede. ka na. Hindi Tama ka ba na ako? kabilang. So, ibig sabihin, 15 to 30 lang? 15 to 30. So, 2 form ang ibibigay sa iyo kapag ikaw ay botante ng SK at botante ng kagawad. Pangulo ng barangay. So, 2 botante. So, kita naman nila yung birthday mo. Tama ba ako? Hindi na magkakamali. Hindi na magkakamali. Nakalista sa kanila, nakalista dun sa ating voters list, yung SK pa at hindi na SK. So, yun pala yun. Yung pala yun. Kasi sabi ko nga, ako ba iboboto pa sa akin? Pwede ako bumoto sa SK? Parang bata pa naman kayo, sir. Sa sangguniang katatandaan. Pwede Pasok na pasok. Pwede pa ako sa sangguniang katatandaan. Ayan, Jun, basta ang ating dalangin ay magkaroon ng papayapang election po dito sa atin sa Batangas. At hindi lang sa Batangas, Jun, sa buong Pilipinas. So, nandiyan din at hindi naman ko alam kung paano babantayan ng COMELEC. Siyempre, marami hong magchat-chat sa inyo. Marami hong magchat-chat sa inyo at sa inyong Facebook ay marami kayong makikita. Tulad ng sabi ko, suriin po natin ng mahusay. Kanina may nagchat sa akin, Miss Jen, kinukuha ang number ko. Yung ating suki, si Ruperto Valencia. So, mayroong Ruperto Valencia at may Nonoy Valencia. Hiningi ang number ko para daw doon sa kanyang Reels Eklabu, parang gano'n. So, para sa? Basta parang, para daw papataas na gano'n. Ginawa ko, chinat ko yung isa na, sabi ko, ikaw ba ito? Hindi daw niya alam. So, nahack yung isang account niya. Nahack ang isang account niya. So, ito, sesegue ako, Miss Jen. Doon ho sa mga, marami tayong natatanggap. Kumisan nga, Miss Jen, ako ay nakamotor. Biglang, akala ko emergency, titigil ho ako. Nako, pagtingin ko sa aking cellphone may chat ng kung ano-ano. Halimbawa ay eto, kumita ng 100% na bonus plus 3 daily deposit. Bonus sa Go Jackpot gamit ang PayMy. Ang dami. Akala ko ba pagka nagkaroon tayo ng tawag dito, SIM registration, mababawasan na ito. Abay, kumisan, 10 oras ng gabi itutunog ang cellphone mo yung pala yung ganun, pinasasali ka sa isang laro. Oo, minsan pa yung mga nag-aalok ng mga credit dyan. So parang hindi rin kaya yun minsan, pag may finifilapan tayo ng information, parang ang hirap ding ibigay talaga yung number mo. Kasi hindi yan kinukuha yan ng mga... may nag-text pa ako sa akin kahapon na ang sabi, yung akin daw BDO account yan. ay may kailangan naka-hold na raw, naka-hold. Kailangan ko raw i-update ng ano ba hindi to. May sabi, i-update ko raw kanya ang account sa BDO. Wala naman akong account sa BDO. Wala naman akong account sa BDO Ibig sabihin, kung ang makakatanggap po nito ay may account sa BDO, ay makiklik niya yan, nako, ingat ho kayo sa pag-kiklik, lalo at hihingi sa inyo ng mga one-time pin, ng mga pin, nako, ingat-ingat po kayo. Ang dami hong mga sumusulpot na scam ngayon. Ay, good morning kay Charmina. Sa mga nakasubaybay ho sa atin. Ipatuloy ho ninyong ipadala ang inyong mga pagbate at suhestyon. Katulad ho na nabanggit namin ni Miss Jen kanina. Paano ba kayo pumipili ho ng kandidato?
So, at ating papasadahan dito. Piyesta pala sa San Rafael, October 24, Calaca City. Ang pagbati daw ay mula kay board member Rudy Balba at Debs Balba. Yes, oo. At saka nag-text din sa atin si Boss Don Marinay. Dahil nga nung piyesta daw sa Calaca. Saka nandun siya kaya siya. Akala ko piyesta sa kanila. Akala ko piyesta sa kanila at nangungumbida Yung pala siya ay, nangungumbida ka para samahan ka namin sa, So, alas 9:50 na. Ang dami ho nating pagkukwentuhan at ang dami ho nating inihandang balita. Kaya wala hong maglilipat. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Public Health Advisory. Volcanic Smog Alert. Ipinababatid po sa lahat ng nararanasang tila hamog o hazy mixture o paglabo ng kapaligiran na nasa ating paligid ay tinatawag na volcanic smog. Maging mapagmasid at gawin ng mga kaukulang paghanda patungkol sa binubugang usok ng Bulkang Taal na maaaring makaapekto sa kalusugan lalo tigit sa mga may kasalukuyang karamdaman gaya ng hika, sakit sa puso o sakit sa baga, lalo tigit sa mga may edad, mga sanggol o bata at mga buntis. Ang volcanic smog ay isang mapanganib na kombinasyon ng sulfur dioxide gas at iba pang volcanic gases na humahalo sa atmospheric oxygen, moisture, alikabok at sikat ng araw. Maliit na particulate matter na resulta ng aktibidad ng bulkan. Maaari itong magdulot ng problema sa paghinga at iba pang sakit sa kalusugan, lalo na sa mga mayroong mga existing na kondisyon sa baga. Narito ang ilang hakbang para pangalagaan ang inyong kalusugan. I-limit ang mga outdoor na aktibidad upang mabawasan ang pagka-expose sa volcanic smog. Magsuot ng face mask, lalo na kapag lumalabas ng bahay, upang mabawasan ang paghinga ng makakasamang particulate matter. Ihanda ang mga maintenance na gamot at mga pangunang lunas. Siguraduhin nakasara ang pinto at bintana upang maiwasan ang pagpasok ng volcanic smog sa inyong tahanan. Siguraduhin din gumagana ang exhaust fan. Danasan ang pag-inom ng tubig upang maibsan ang iritasyon o paninikip ng daluyan ng paghinga. Magpatingin o tumawag agad sa doktor o sa barangay health unit kapag makakaranas ng matinding epekto. Subaybayan ang mga update mula sa lokal na mga otoridad para sa pinakabagong impormasyon at tagubilin ukol sa kaligtasan. Ang inyong kaligtasan ay mahalaga sa amin. Mangyaring ibahagi ang babalang ito sa inyong pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Magtulungan tayo upang manatiling ligtas. Isa pong paalala mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! 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 Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Oras, alas 9:53. At Miss Jen, may chat dito si RJ Andal. Ang kailangan po sa isang kandidato ay may takot sa Diyos at maasahan. Hindi yung pinipili ang bibigyan ng ayuda. Oo, tama. Sangayon ako sa dyan. Unang-una, yung may takot sa Diyos at yung maasahan. Pero yung pinipili ang bibigyan ng ayuda, sana naman, pagka pinili, ibig sabihin, kakunti ang pangayuda. Ayun nangangailangan talaga. Oo, halimbawa, meron kang pangbigay na isang sakong bigas, gusto mong tumulong, siyempre, pipiliin ko ang bibigyan niyan. Pero pagka ang tinutukoy mo naman, merong dumating galing sa, halimbawa sa munisipyo, galing sa Kapitolyo o sa PSWD o na pamamahagi, at hinuhuna ko ang aking mga kamag-anak, ibang usapan yun. Doon sa tanong na kung magte-31, ngayong November 16, kung pwede pang bumoto ng SK, hindi na sadya. So, teka, hindi narinig at pinatayan ka ng microphone. Galit sa iyo. Hello. Yan. Nakapag-search po ako agad. Sabi po dito, kailangan daw po, para makaboto ka sa SK, kailangan ikaw ay 15 to 30 years old sa araw ng eleksyon. So, ibig sabihin, kung sa araw ng eleksyon, 31 ka na,
hindi na po pwede. Okay. Hindi, kung November 16 pa siya magte-31 eh. November 16 po. Pwede Opo. pa. Araw po ng eleksyon. Ano pong araw ng eleksyon, sir? 30. 30. Ng October. October 30. Ay, pasok November pa yun, yan. sir. So, Pasok pwede pa, pa siya. pwede pa siya. Okay. Basta po 30 years old sa araw ng eleksyon, pasok pa sa SK. Okay. Yan. Yun, pwede pa siya. Sa araw ng eleksyon, ikaw ay 30 pa rin. So, so pwede ka pa. Oo. Oh, pwede mo pa akong iboto. So, pagka may mga konserno kayo, i-chat nyo kami at baka sakaling makakatulong. 9:55, dumako tayo sa ilan ho mga naging aktibidades sa paligid-libot ng pamahalaang palalawigan. Partikular, ito ho mga dinaluhan at pinuntahan ng ating pinangunahan ng ating gobernador. Tulad ho noong personal niyang pagdalo ng ating Governor Mandana sa Coffee Day celebration na isinagawa po sa Office of the Provincial Agriculturist o yung OFAG. At bago ho nagsimula ang programa, nagkaroon po ng isang ceremonial tree planting activity na pinangunahan ni Provincial Agriculturist Dr. Rodrigo Bautista Jr. kasama po yung iba't ibang organisasyon ng mga coffee farmers ng lalawigan ng Batangas. Sa kanya pong mensahe, sinad po ni Governor Mandanas na layunin ng proyekto na mas palakasin at magkaroon ho ng sapat na produksyon ang mga magsasaka ng kape para mas makilala muli at mas mapataas ang kalidad ng kapeng Batanggenyo sa tulong ng mga ahensya ng gobyerno na nakakasakop po dito. Naging bahagi rin po ng aktibidad sina Department of Trade and Industry Batangas Provincial Director Laila Cabreros, Ms. Renali Layesa, kinatawan po ni Department of Science and Technology Provincial Director Felina Malabanan, Emmanuel Garcia, ang Director ng Food and Water Institute ng De La Salle University, Manila, Christopher Cruz ng Bureau of Plant and Industry, Enrique de la Cruz at focal person po ng High Value Crops Development Program. Kaugnay niyan, Ms. Jen, tunghayan natin yung akin pong naging panayam sa Pangulo po ng Batangas Coffee Federation, si Ginoong Arnold Malbataan. Magandang umaga, Sir Arnold. Good morning, sir. Para sa kabatiran ng ating mamayang Batanggenyo, kumusta po ang federasyon, ang ating pong Batangas Coffee Federation? Sa kasalukuyan, aktibo ang Batangas Coffee Farmer Federation na kung saan ay ito ay binubuo ng siyam na organisadong grupo sa iba't ibang bayan ng probinsya ng Batangas na kung saan ang layunin nito ay mapaunlad at mapadami pa ang produksyon ng kapeng Liberica dito sa ating probinsya. Kumusta naman po ang sa ngayon yung industriya? Sa ngayon, aminin natin ang katotohanan na talagang malaki ang epekto ng land conversion at pagbilis ng makabagong innovation ng probinsya na kung saan ay ang unang nasasakripisyo ay ang agriculture sector, lalong-lalo na ang ating pagkakapihan. And at the same time, ang isa nating nakikitang suliranin ay ang pagkonti ng mga coffee farmers na kung saan ang average ngayon ng mga magsasaka ng kape ay nasa 60 hanggang pataas. Wala na tayong masyadong young generation para magkaroon ng interes sa kape, which is itong very challenging sa aming federasyon. Sa inyong mga miyembro, kumusta po? May gano pa yung ating mga taniman pa ng kape? Sa ngayon, marami pa na patuloy pa rin ang pagpapatanim ng kape na kung saan ngayon nga ang aming objective at ang aming advokasya ay mapalago ang industriya ng Liberica. At the same time, yung market-driven na kailangan ay pag nagtanim ba ako bilang farmer ay saan ko ibenta ang aking kape na kung saan hindi ito babaratin ng mga local traders na kung saan magkakaroon kami ng alternatibong market sa world international market. Nabanggit ho niyo yung market, ano po. Sa ngayon ho ba yung market ng ating mga miyembro, saan ho nila dinadala, magkano ho nila nabebenta? Sa kasalukuyan, ang grupo ay nagbebenta na sa mga local traders, but yung aming nasimulan sa samahan ng magkakapi sa Lipa ay nagkaroon kami ng initial na pag-export sa US sa tulong na din ng kapwa nating Pilipino na tumutulong sa mga magsasakang Pilipino na kung saan sila ang bumibili ng ating mga local produce dito like Chopilo Coffee and Barako Coffee Roasters sa US na kung saan sila sumusuporta sa magsasakang Pilipino. Sir Arnold, nabanggit ninyo yung mga magkakape noong una na paunti ng paunti. Inabot ko rin yan na nung una doon sa aking biyanan ang daming mga tanim na kape na balde-balde kung ibenta. At nakakalungkot nga ako na medyo nawawala. Sa ngayon ho ba, ano po yung mga variety na sa ngayon ay available pa sa ating lalawigan? Sa lalawigan natin dito sa probinsya, ang nakita kong katotohanan nito ay nandito sa atin yung tinatawag na biodiversity o yung Liberica biodiversity na kung saan sabi nga sa kasaysayan na nasulat according to sa Google at nababasa natin sa mga libro na nagsimula ito itinanim sa pinagtungulan way back
1740. But at the same time, yung mga sumunod na mga henerasyon ng mga kape na yun ay maaaring nadun pa rin. Sinasabi nila na namatay ang mga kapeng Barako or the Liberica during the effect of coffee rust. Pero hindi may mga natira pa rin talaga na yun na pinadadami. Na kung saan yung kape ay nandyan, but the same time yung farmer ay yung nawawala. Hindi mawawala yung kape, but the same time yung farmer mismo yung nawawala. So nakikita ko sa ngayon na nandito yung biodiversity na kung saan maaaring tinatawag natin nagkaroon ng cross-pollination na yung iba't ibang variety ng kape, which is hinahanap din namin yung totoong kapeng Barako base sa kultura na kinagisa natin dito sa Batangas, na kung saan yun na maipromote din natin na isang challenge sa aming federasyon na sinasabi nga ni Governor, kailangan ay makilala ang kapeng Barako ng Batangas, na kailangan na mag-claim lang ng kapeng Barako is Batangas. Ito yung isang malaking challenge para sa amin. Nasaan ba yung totoong kapeng Barako? Ano ba yung definition ng totoong kapeng Barako? Sir Arnold, kaya nakita ko yung inyong kapehan, ang totoo yan, hindi ko pa siya natitikman, pero kita ko kung paano nagustuhan ng lahat ng napatikim ninyo. Sa inyo ba, gaano ba kaluwang ang inyong kapehan? Kayo ba may pwesto na pwedeng bilhan ng mga ating mga kababayan, lalo tigit? Alam naman natin na ang ating mga kababayan na nasa ibang bansa, ang bilin lagi pagka pasalubong ko, kapeng Barako? Actually, isang maganda talagang katanungan yan na kung saan ay yung kape kailangan mapasarap mula sa farmer side pa lamang. Na ito kasi yung aming hinihingi sa ating mga kasama magsasaka ng kape. Kung gusto nyo mamahal ang inyong kape at mabenta na mas mataas, kailangan yung production pa lang ninyo sa inyong side ay maging maayos na. Na kung saan, in terms of marketing naman, yung aming objective lang, kaya meron kami mga equipment o coffee processing is para matikman namin, rest assured na yung bibilhin ng mga client namin is compatible para doon sa coffee shop, at the same time, compatible ba ito para doon sa market na kailangan. So wala kami designated na market. Ang aming talaga sa samahan, sa federations, initially, is mapag-aralan namin yung lasa ng kape kung ito ba ay pasok doon sa standard na kailangan ng market. At the same time, yung sinasarap ng kape ay hindi mismo sa equipment. At the same time, sumasarap ang kape doon sa farmer na marunong pumitas ng tamang hinog lamang. Sa mga katulad ko na kumbaga nagkakaroon ng interest at may kaunting lupang taniman, saan ba available yung mga pananim na lalo tigit yung mga ginagamit ninyo? Maraming tulad sa amin, ang aming kasi nakita, may mga matatanda pa rin puno ng kape dito sa probinsya, yung tinatawag nating Heritage Liberica, na kung saan ay mayroon kaming tinatawag na sample roaster na ginagawa namin. Tinitikman namin yung per puno kung anong lasa nito, na kung saan kung ito yung magsisignify na lasa, kasi according to research, according to Dr. Menchi Lagman, ng Excelsa is mataas yung acidity while the Liberica has the lower acidity. At the same time, lower caffeine content yung Liberica. So pagka ang comparison namin sa kape, kung gagamitin for propagation, kailangan hindi mataas ang acidity, which is very fruity. Ang kailangan namin ay yung lower acidity na kung saan ito yung nagsisignify ng pagka-Liberica niya. Doon pa lang kami nagsisimula for propagation na kung saan binibigyan namin ng identification, kumbaga, na ito yung Liberica, ito yung bunga, per puno, per variant. Kumbaga, nakikreate kami ng single variant para at the same time, alam namin na itong bunga na ito yung lasa. So maganda, ngayon ako nalaman, maganda kong kaalaman yun sapagkat kalimitan pagka sinabing magkape ka na, acidic ako. So may variety pala na mas mababa ang acidity. Yes, in terms of caffeine content, mas mababa ang Liberica kumpara sa Robusta at mataas naman ang Robusta kumpara sa Arabica, which about 1.21 ang caffeine content in 100 grams of coffee ang Liberica, while ang Robusta is around 2.26 caffeine content in 100 grams of coffee. So mas mataas siya, kaya mapait yung Liberica, which the Robusta is masyadong mapait kumpara sa Liberica, which is ang ginagamit nga ng Nestle for 3-in-1 is the Robusta. Nakikinig ho ang ating sambayan ng Batangueño, lalo tigit yung mga magsasaka. Baka ho gusto nyo anyayahan sila para mas mapalakas pa ho ang kapihan dito bilang ama ho ng Batangas Coffee Federation, Sir Arnold. Ako bilang isang natayo at na-elect na Batangas Coffee Farmer Federation Chairperson ay humihingi ng katulungan na mapaunlad natin ang industriya ng kape dito sa probinsya, which is sa kabuong Calabarzon ay ang Batangas region ang may pinakamalaking production ng kape. So subalit nandyan yung pagbabago o land conversion na tinatawag natin, pero malaki pa rin yung land area ng ating probinsya na kung saan po pwede pa tayo magtanim ng kape, na kung saan ay may future. Dahil tulad ngayon, bakit namin ipinopromote ang Liberica at the same time? Dahil yung pagbabago ng klima.
ang Liberica ay crop resistant, kaya niya yung tolerance yung init, kaya niya din yung tolerance sa sobrang dami ng tubig, na kung saan darating ang panahon, kaya nga siguro way back 1886 hanggang 1888, nakilala ang Lipa or ang Pilipinas sa buong mundo because of the Liberica, dahil bumagsak ang production ng Arabica sa buong mundo, which is now is nangyayari na sa Brazil ay kumukonte ang produce ng Arabica, na kung saan because hindi kaya ng Arabica yung sobrang init, at the same time pagka sumubra naman ang ulan, nagkakaroon ng sakit yung Arabica. Sa Asia naman, nauunahan na tayo ng Indonesia, ng Malaysia, ng Borneo in terms of production. So sana gamitin natin yung advantage na nakilala tayo sa Liberica sa buong mundo, na mapapaunlad pa natin ang industriya nito ng taniman. Sir Arnold, baka kung meron kayong mga gustong pasalamatan, batiin, lalo tigit sa pagpapataas po ng pagkakape dito sa lalawigan ng Batangas. Una, higit sa lahat, nagpapasalamat kami sa ama ng probinsya, kay Governor Dudu Mandanas, which is, sabi nga niya, it's not Dodo, it's Dudu, gawa-gawa in his term. So kami, nagpapasalamat din sa Department of Agriculture na nandyan at sumusuporta, lalo higit ay sa kababayan natin si Director Glenn Panganiban, na isang message mo lang sa kanya ay nandyan at magpapadala ng tao. At the same time sa provincial agriculturists at sa lahat ng LGU na nandito, ay sana suportahan nyo kami sa aming advokasya na mapalago pa natin ang industriya ng pagkakapihan dito sa ating probinsya. It doesn't matter kung robusta siya, kung excel siya o Liberica siya. Ang mahalaga, kape yan at ito'y nabebenta. Maraming salamat. Aray, good morning. ano ka namang lamok to? So, bakit bigla akong kinagatagad ng lamok? Maya-maya ka lang. Easy ka lang, easy. Nasaan ka ba? So, 6 na minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga. Si Sir Arnold Malbataan, ang Pangulo nga po ng Batangas Coffee Federation. At Binson, alam mo bang nakakatuwa na nung ko rin lang nalaman, meron palang variety ng kape na less ang acidity. Parang ayaw ka rin bigyan ng microphone ni Lindon. Meron na. Meron na. Apo. Ba't gamang lahat ng mga ito yung mga nakatungo yata? Busy. So, pwede tayo kung halimbawa acidic. Opo. Merong katulad ng sinasabi ni Sir Arnold yun sa Liberica. Ngayon ko lang nalaman. So, kasi ako, ang hilig kong magkape. Sa totoo lang, 3 tasa ko na to. Buhat kanina pagkagising. So, nauubos ang tasa namin dahil ang 3 tasa na agad ako. Ang nakakatuwa nito, pinipilit ng ating pamahalaan panlalawigan talaga na buhayin yung industriya ng pagkakape dahil dito naman tayo sumikat eh. Kaya nga dito na yung nagmula yung sinasabing kapeng barako. Ikaw ba, Miss Jen, mahilig ka magkape? Natuto na dito sa opisina. sabi ko nga naka 3 na akong tasa ng kape. So sa pagpapatuloy ng ating pag-uulat sa ating mga kababayan, Miss Jen. At nung Biyernes nga, October 20, si Batangas Vice Governor Mark Leviste ay nagtungo sa pamilya ni Miss Catherine Camilon. Ito yung nawawalang Miss Grand International 2023 mula sa Tuwi, Batangas. At sa kwento nga ng Vice Governor, pinakinggan niya ang istorya ng pamilya at nakipag-ugnayan siya sa Tuwi PNP tungkol sa latest development ng kanilang paghahanap at pagsisiyasat, at nangako din si Vice Governor Mark Leviste na magbibigay siya ng gantimpalang 100,000 pesos sa sinumang makapagsasabi kung saan naroroon si Catherine. Yan. Samantala naman po, isinagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna at superbisyon ng Provincial Assistance for Community Development Office at ng Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC ang 5 araw na training on the screening assessment of drug dependence for the provisional accreditation of physicians sa Dalubhasaan Building Provincial Sports Complex, Bulbok, Lungsod ng Batangas. 11 municipal health at medical officers po ang dumalo mula sa Batangas City, Tanawan City, Malvar, Lemery, Alitagtag, Mabini, Lian, Ibaan, San Nicolas, San Luis at Mataas na Kahoy. Ang pagsasanay pong ito na itinakda mula ika-6 hanggang ika-20 ng Oktubre 2023 ay tatalakay sa mga magkakaugnay na mga polisiya sa drug abuse treatment and rehabilitation, kung saan
kasama ang mga paksa ukol sa pag-unawa sa drug dependence, ganoon din ang mga termino na sumasaklaw sa kalusugan ng kaisipan at katawan ng mga drug dependents sa lalawigan. Bahagi din ng programa ang pagsasanay sa mga municipal health officers sa tamang pagsasagawa ng comorbidity assessment, basic motivational interviewing, court report writing, and appearance and transcript. Ang mga itinakda pong skill set sa mga pagsasanay na ito ay inaasahang makakatulong sa mga health professionals na maisagawa ang mga kinauukulang aksyon ng lalawigan upang matutukan ang mga issue ng adiksyon sa droga, partikular sa mga kabataan. Nanguna po sa nasabing pagsasanay ang mga medical professionals on drug abuse ng Department of Health, Batangas Provincial Health Office at mga kasamang accredited drug dependency examination practitioners. Alas 10:10, mapompiang. Matapos matigil dahil sa pandemya, muli yung isinagawa ng ang Provincial Search for Exemplary 2023 4Ps o yung ating Pantawid Pamilya Pilipino Program Children sa panguna po ng Provincial Social Welfare Development Office noong pong nakaraang Friday, 20 po ng Oktubre, diyan po sa PSWDO Conference Room. Nakuha po ni Josa Cielo Kinag Lopez ng Barangay Bulbok, Tuwi, Batangas ang unang pwesto. Samantalang pumangalawa po si Precious Joy Garcia ng Barangay Pisa ng Bayan po ng Tingloy. Nakamit naman po ni Rich Ibon Manggubat ng Barangay Talisay ng Lipa City yung pong ikatlong pwesto at naging pang-apat po si Iris May Reita mula naman po sa Barangay Maraykit, Bayan po ng San Juan. Tumanggap din po ng sertipiko ng pagkilala ang lahat po ng nominado at magsisilbi pong representative ng lalawigan sina Lopez at Garcia sa darating pong regional level search for exemplary 4Ps children sa November 2023. Layunin po ng proyektong ito na mabigyan po ng pagkilala ang mga 4Ps child beneficiaries na nagsisilbing mabuting halimbawa sa kanilang komunidad, paaralan at tahanan. Ang aktibidad po ay dinaluhan ng 4 na representative mula sa 4 na cluster ng iba't ibang bayan. Kabilang po sa mga bayang ito ang bayan ng San Juan, Tuwi, Tingloy at lungsod ng Lipa. Nagsilbing screening committee si na Miss Maren de la Cruz Baet, Executive Director po ng Self-Help Approach Right-Based Environment Incorporated o ng Share Incorporated, si Miss Mar Ann Rillera, School Division Office Nurse, Department of Education, Batangas Province at si Ma'am Adelia Macaraig. At yan, bilang continuation, naging bahagi sa pagpili sa mga nominado ang behavior and practice. Ito ay 20%. Awareness, advocacy and talent, 25%. Intelligence and wit, 25%. Community and school participation, 20%. At aptitude and appearance, 10%. At sa naging deliberasyon ay ipinamalas ng mga nominado ang kanilang mga naging ambag sa kanilang nasasakupan na komunidad, paaralan at tahanan. Ipinakita din ng bawat isa ang kanilang mga talento at husay sa pagsagot sa bawat tanong ng mga miyembro ng committee. Sa mensahe nga ni PSWDO Department Head Florita La Chica, binigyan din niya ang kahalagahan ng mga oportunidad para sa mga kabataang tulad ng mga nakatanggap ng tulong mula sa 4Ps. Aniya, maximize the opportunity dahil hindi lahat ay napapagkalooban ng programang ito. Dumalo sa aktibidad si Ms. Veronica T. Magito ng DSWD Batangas Province, mga magulang, case managers and coaches, Provincial Monitoring and Evaluation Officers, Department of Social and Welfare and Development Office at ilang empleyado ng Kapitolyo. Samantala, ipinagdiwang naman po ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng Batangas Provincial Anti-Rabies Council ang World Rabies Day noong araw ng Biyernes, ika-20 ng Oktubre 2023 sa Regina Armandaras Memorial Dream Zone, Capital Compound, Batangas City. Bagamat at ang World Rabies Day ay nakatakda tuwing September 28, isinagawa pa rin po ang aktibidad ng pamahalaang panlalawigan upang bigyang diin ang pagpapalaganap ng layunin ng selebrasyon na magkaroon ng mas malawak na kaalaman ang publiko tungkol sa rabies at pagsugpo nito sa pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor at mga pet owners. Naging sentro po ng pagdiriwang ang Dog Fun Match
na sinalihan ng maraming Batanggenyo dog and cat lovers. Nagwagi sa Best in Small Breed ang Chihuahua na si Cream ng fur parent na si Ajay Lauchenko. Best in Medium Breed naman ang Husky na si Zexy ng Kuya Mark Alvin Domingo. Yan. Best in Large Breed ang American Bully na si Popoy ni Jofel Ayap. Best Aspin or Asong Pinoy si Spaghetti ni Irish Sharon Celos. Best in Mixed Breed ang Shih Tzu at Poodle Mix na si Tyke ni Jay Suarez. Best Puppy ang Beagle na si Zed ni Attorney John Ferdinand Maneja. At Early Dog ang Aspin na si Michiko ni Aimee Millanes. Nakatanggap ng tropeyo, medalya, cash prize na 6,000 pesos, libreng rabies vaccination at mga complimentary gifts mula sa mga sponsors ang mga contest winners. Binigyan din pong parangal ang top 3 Best Local Government Unit Rabies Implementors o ang mga LGUs na matagumpay na naipatupad ang 5 pillars of rabies elimination. Nanguna po dito ang Santo Tomas City Veterinary Office, habang pumangalawa ang Talisay Municipal Veterinary Office at naging pangatlo ang Tanawan City Veterinary Office. Sa larangan po naman ng Best Performing Animal Bite Treatment Center, so yung ABTC, na base rin ho sa nakatakdang mga pamantayan, nanguna ang Cuenca ABTC na sinundan po ng Tanawan City at Alitagtag RHU ABTC. Nakatanggap din po ng tropeyo, cash prizes na 6,000 ang mga complimentary gifts mula sa mga sponsor ang itinanghal ng mga LGUs at ABTCs. Lubos naman po ang pasasalamat ng Provincial Rabies Coordinating Committee sa panguna po ng Office of the Provincial Veterinarian at Provincial Health Office sa mga tumulong po para maging matagumpay ang aktibidad, kabilang ho ang mga miyembro ng konseho, mga LGU partners at mga sponsors. Naging aktibong kaisa ho sa aktibidad sina Provincial Veterinarian Dr. Romel Marasigan, Department of Health Region 4A Regional Rabies Coordinator Mr. Jomel Mojica, Dr. Josephine Gutierrez po ng Provincial Health Office, Dr. Lorelai Villarba ng Probet at Ginang Daisy Dalisay ng PHO. At matapos ang isinagawang Phase 1 sa pagbibigay ng pagsasanay sa paggawa o paglikha ng isang dokumentasyon para sa best practices ng lalawigan sa pagdating sa mga programa sa deaf, blind, and deaf-blind community noong nakaraang buwan ng Setyembre, muling naghatid ng technical assistance ang Gabay Resources for the Blind, INC, noong araw ng Biyernes, ika-20 ng Oktubre 2023. Dinaluhan ng naturang Phase 2 ng pagsasanay na ginanap sa conference room ng Provincial Information Office sa Kapitolyo ng mga kinatawan mula sa Provincial Social Development Office, PIO, DepEd at Batangas City. Kasama dito si Vinson, yan, at saka si Jonathan. Bukod sa ibinahaging technical assistance ni Gabay Documentation Consultant at International Multi-Platform Journalist, Mr. Stanley Gahete, nagkaroon din ng pagkakataon ang mga partisipante ng workshop na magsagawa ng field visit sa Batangas City East Elementary School at Provincial Disability Affairs Office ang pamahalaang palalawigan ng Batangas. At matatandaan na ang lalawigan ng Batangas kasama ng Sorsogon at Leyte ay napili ng USAID at Resources for the Blind na maging pilot areas para sa implementasyon ng Gabay Project sa loob ng itinakdang taon. Ito'y 2 araw, June, at nag-overtime pa dito sina Vinson sa paggawa ng presentation nila. Congrats, Vinson. Congrats, Jonathan. Yan. At samantala po, binigyang pagkilala ng Kapitolyo kahapon, ika-23 ng Oktubre 2023 sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone, Capital Compound, Batangas City, ang 15 na mga estudyante mula sa Batangas State University Integrated School na nagbigay ng karangalan sa probinsya sa ginanap na 22nd Philippine Robotics Olympiad RoboMission Junior High School category sa Subic Bay Gymnasium, Olongapo City, Zambales, noong ika-10 hanggang ika-11 ng Agosto 2023. Nagwagi bilang kampyon sina John Angelo Bautista, Roland Matthew Guia at David Benjamin Marasigan. Second placer naman sina Gilera Isabel Bagos, Sam Efrain Cananua, Kim Benedict Chavez, Maria Sofia Gomez, Apple Mark Benedict Hernandez, Joseph Bernard Maala, Sherwin Hienzo Melo at John Angelo Bautista. Fourth placer naman si Raa Bishop Endaya, Reynald Arne Bool at Peter Sendronquillo,
At 5th placer, sina Marcos Isabel Manalo at Vanessa Marie Lorida. So, congrats po sa mga nagwagi. Oras, alas 10:19 at magtungo na po tayo sa ating mga pagbabalita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng inyong biyaheng Kapitolyo, narito na po ang inyong mga maiinit at napapanahong mga pagbabalita. Naghain na ang Department of Foreign Affairs ng diplomatic protest laban sa China matapos ang pagbangga nito sa resupply boat ng Armed Forces of the Philippines at patrol vessel ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng Ayungin Shoal. Sinabi ni DFA spokesperson Teresita Daza na ginagawa na ng Pilipinas ang lahat ng posibleng aksyon na nararapat, kabilang dito ang pagtawag sa Chinese Ambassador kahapon ng umaga. Subalit wala umano sa bansa si Chinese Ambassador Huang Zilian at represent lang ito ng Deputy Chief of Mission ng Embassy na siyang nakipagkita sa Assistant Secretary for Asia Pacific Affairs Eileen Menjola Rao sa DFA. Ayon kay Daza, wala pa siyang impormasyon kung ano ang napag-usapan sa meeting ng dalawang opisyal. Subalit, giit ni Daza, nagpahayag na sila ng matinding diplomatic protest at inisa-isa ang paglabag ng Chinese Coast Guard matapos na banggain ang dalawang barko ng Pilipinas. Simula 2020, may kabuuang 465 diplomatic protest ang hinihain ng Pilipinas laban sa China. Sa naturang bilang, 122 dito ay sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Paulit-ulit na rin nanawagan ng Pilipinas sa China na itigil ang kanilang provocative actions. At yan, tiniyak naman ng Philippine Coast Guard o PCG na matatapos sa loob ng 5 araw ang investigasyon sa pinakabagong insidente ng banggaan sa Ayungin Shoal sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay PCG Rear Admiral Ronnie Hill Latorililla Gavan, ang 5 araw na palugit ay isang self-imposed deadline. Matapos ipag-utos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na imbestigahan ang nasabing pagbangga ng Chinese ship sa mga barko ng Pilipinas. Isang command conference ang unang pinatawag ni Pangulo kahapon ng umaga kasama ang lahat ng pinuno ng security authorities ng bansa. At iniatas niya sa PCG na iayon ang investigasyon sa nasasaad ng International Maritime Laws. Nangyari ang banggaan noong linggo habang ang dalawang barkong pang-supply ng Pilipinas na sinamahan ng dalawang PCG vessel ay patungo po sa Ayungin Shoal upang maghatid ng pagkain at iba pang supply sa nakaground na barkong pandigma ng Pilipinas na BRP Sierra Madre. Ito rin ang unang pagkakataon na binangga ng barko ng China ang isang Filipino resupply boat. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente at ayon pa kay Gavan, pagtutunan din nila ng pansin ang pagkasira ng mga barko at lawak ng naging pinsala nito. Maliwanag niya na ang mga insidente ay paglabag sa collision regulation ng mga Coast Guards na dapat ipinatutupad maging ng mga Coast Guard ng China. Ang magiging resulta ng investigasyon ay isusumiti ng PCG sa Department of Transportation na magpapasa naman sa Pangulo. Ms. Jen, idagdag ko lang, itong kasing layo ng Ayungin Shoal dito sa May Palawan ay nasa 120 ang hong nautical miles. Sa ilalim ho ng UNCLOS o ng batas, pag-aari ng isang bansa hanggang dun sa 200. Hanggang 200 nautical miles. Itong Ayungin Shoal, 120 lang. 120 lang. Samantalang ang layo naman itong Ayungin Shoal sa China, 600. So, sa batas kailangan hanggang 200 ka lang. So, maliwanag ho na ini atin. 120 nga lang eh. Samantalang sa batas dapat 200 nautical miles. Yan, at hinahangaan kanina Kevin doon dahil sa iyong impormasyon. At sa ibang balita, dahil sa patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at mga katabing bansa, itinaas na sa Alert Level 3 ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa Lebanon. Nangangahulugan ito ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega na maaari na ang voluntary repatriation ng mga Pinoy para maiwasan ang mainit na bakbakan sa pagitan ng Hezbollah militants at tropa ng Israel. Nauna nang ipinag-utos ng Philippine Embassy ng Bureau na ang evacuation sa
May 67 na Pinoy na nasa Southern Lebanon dahil sa mga aktibidad ng Hezbollah kung saan nagpaulan sila ng mga rocket sa direksyon ng Israel habang patuloy pa rin ang pagganti nito. At patuloy naman na naghihintay sa Gaza ang mga Pinoy na makatawid sa koridor patungong Egypt at mula dito ay ligtas silang babalik sa Pilipinas. Sinabi rin ni De Vega na sa 135 na Pilipino na naitala sa Gaza na pinapatakbo ng Hamas, tanging 78 pa lang ang nagpaplano na bumalik dito sa Pilipinas. So, alam mo, Miss Jen, ganyan, naramdaman ko yung ating mga OFWs doon. Kita mo naman na sa sobrang pangailangan, digmaan na, talagang ayaw pang umuwi. At yung ibang talagang gustong umuwi, umiiyak, ang gusto nila, o sakali daw na sila pa rin ang kukunin, ayaw nilang mawala ng trabaho doon dahil doon talaga umaasa ang kanilang pamilya. Ay, naku, talagang kita mo yung mga gipit, kahit ganyang digmaan na, nagbabaka sakali. Sa feeling kasi nila, lilipat lang sila dun sa medyo ligtas na lugar and then mas madali silang makabalik uli kung maayos ang sitwasyon. Yan. Samantala, naghihintay pa rin ang mga Filipino sa Gaza na makatawid sa Egypt para makabalik dito sa Pilipinas. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, sa 135 Pinoy na nakatala sa Gaza na pinapatakbo ngayon ng Hamas, tanging 78 lang dito ang nagplano na lumisan at bumalik dito sa bansa. Mayroon din umanong ilang issue sa pagitan ng Egypt at Israel pagdating sa usapin ng pagpasok ng mga dayuhan sa Rafah crossing na border crossing ng Gaza at Egypt. Sa Egypt, nananatili pa umanong nakasarado ang Rafah border crossing dahil sa target ng Israel ang nasabing lugar matapos ang terror attack ng Hamas noong Oktubre 7. Inakala umano nila na noong nakaraang linggo pa sila makakatawid, kaya nanawagan naman si De Vega sa gobyerno ng Egypt at Israel na anuman ang kanilang issue ay ayusin na nila para makatawid na ang mga dayuhan. Sakaling makatawid naman umano ang mga dayuhan ay maaaring ilang araw pa silang manatili sa Egypt para sa document process. Alas 10:26, nasa 3,000 pulis ang sinasanay ngayon ng Commission on Elections o COMELEC para magsilbi bilang electoral board member kapag hindi nag-duty ang ibang guro sa araw ho ng Barangay and Sangguniang Kabataan Elections ngayong darating na October 30. Ayon po kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi naman obligado ang mga guro na magtrabaho para ho sa darating na halalan, kaya ginagawa ang nasabing paghanda sakaling kapusin ng mga electoral board member. Dagdag pa ni Garcia, nung paman ay inaasahan na umano nila na may mga guro na maaring hindi magsilbi sa araw ho ng halalan, kaya sinasanay na nila ang naturang bilang ng mga pulis para maging kapalit ng mga electoral board member na posibleng umatras na mag-duty sa BSKE. Binanggit pa ng COMELEC Chief ang sitwasyon sa lalawigan ng Abra kung saan may ilang electoral board member umano ang umatras dahil may kamag-anak na kandidato sa BSKE. Ayan, at nagbabala naman kahapon ang Bureau of Immigration sa publiko na huwag papatulan ang mga website na electronic travel o e-travel site. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, may mga natatanggap silang reklamo sa pamamagitan ng social media at kanilang hinihikayat ang publiko na agad isumbong sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kapag may nalaman na ganitong modus sa e-travel. Nilinaw pa ni Sandoval na walang katotohanan na kailangang magbayad ng ang isang biyahero para makakuha ng serbisyo sa mga e-travel site. Ayan, at babala nga ng PI sa publiko, ang serbisyo ng e-travel ay libre at anumang website na gumagamit ng e-travel name at logo ay fake at isang scam. Dumadami talaga mga scam. Pati dyan, di ba? Samantala, kinumpirma ng Commission on Audit ang nasilip nitong katiwalian sa Regional Field Unit 2 ng Department of Agriculture kung saan 13 opisyal ang sangkot umano sa inilabas na 17.46 million pesos na ayuda para sa hybrid corn na batay lamang sa peking listahan ng mga magsasaka. Ibinasura ng COA ang motion for reconsideration ng mga sangkot na opisyal na kino-question ang notice of disallowance sa kanila noong 2015 dahil sa paglabas ng naturang halaga. Kinwestiyon ng mga naturang opisyal ang notice of disallowance laban sa kanila at iginiit
na ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ang naghanda ng listahan ng mga benepisyaryo. Hindi umano sila dapat panagutin sa peking listahan kahit na pumirma pa sila dito dahil wala namang katibayan na nagkaroon ng sabuatan. Giit pa ng mga naturang opisyal na walang mali siya o gross inexcusable negligence sa kanilang panig. Subalit nanindigan ng COA sa naging desisyon nito at iginiit naman na kasama ang listahan ng mga benepisyaryo sa disbursement vouchers na dinoktor batay sa ulat ng Fact-Finding Committee ng Department of Agriculture Regional Field Unit 2. Ang kinwestyong listahan umano ang naging patunay na natanggap ng mga magsasaka na benepisyaryo ng programa ang mga bag ng hybrid corn. Kung lalo akala ko wala na namang microphone eh. Masaya yan, nakalain mo may pirma, tapos wala palang tinatanggap na ayuda, So, alamin ho natin na magiging lagay ng panahon ngayong araw. Raven, magiging malamig na ba ang panahon ngayon? Partikular sa madaling araw, ramdam ko na kasi. At may mga pag-ulan ba tayong maranasan, lalo't higit dito sa lalawigan ng Batangas? Raven? Good morning po, Sir June. Totoo poong magiging malamig na ang panahon. Subagat patuloy pa din po ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan sa parte ng Northern Luzon, kung saan ngayong araw ay dala pa rin ito ang maulap na kalangitan at pag-ulan sa bahagi ng extreme Northern Luzon. Habang itong shearline o linya kung saan nagtatagpo ang malamig at mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko ang nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Central at Southern Luzon, kung saan meron pa rin itong dalang maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Samantala sa nalalabing bahagi ng bansa ay generally fair weather condition ang mararanasan, maliban na lamang sa mga tsansa na mahihinang kalat-kalat na pag-ulan, dulot naman po yan ng localized thunderstorm. At wala na po tayong namamataan na low pressure area o sama ng panahon na maaaring makaapekto sa bansa. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na sa bandang hapon hanggang gabi. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 70% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 40% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ay may 41% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ay may 25% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat at temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa pagitan ng 24 to 30 degrees Celsius. Sumikat si Haring Araw kaninang 5:48 ng umaga at lulubog mamayang 5:32 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam, at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula dito sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Lantasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Maraming salamat, Raven. At yan po ang naging kabuuan ng ating mga pagbabalita sa umagang ito. Araw po ng Tuesday, ika-24 po sa buwan ng Oktubre taong 2023. Parang ako'y natatawa din sa ating mga pangyayari dito. Alas 10:33. Una na akong bumate, Binson. Dahil nakita natin, nakasubaybay ngayon si Chris Abanto. Good morning daw sa PSB Secretariat. Good morning ho sa school board. At si Ma'am Risa De Sosa, nanonood sa atin ngayon. Magandang umaga po, Ma'am. Baka may mga nalimutan pa tayo dyan, Binson. Yan, ito po, pagbati po ng happy birthday belated happy birthday sa Ate Darlene Arellano, si Angelito Brinosa, nasa Tito Efren Arellano, nasa Auckland, New Zealand, sa Ninong Dade de Chavez na nasa Jeddah, Saudi Arabia, sa Ate Edith Arellano, nasa Edmonton, Canada. Good morning po sa ating lahat. At ito po, mga patuloy na nakatutok sa atin, yan, ang Tita Lota Lailo, yan, si Sir Nonoy Valenza Jr., si Crouchy Abanto. Yan, good morning daw po from PSB Secretariat. Si Sir Luigi Ayalo Stereo. Good morning daw po din sa Dalubasaan sa Sports Complex. Yan. Good morning ho. Diyan sa Sports Complex yan, sa Dalubasaan. Ayan, at muli kong binabati ng advance happy birthday ang aking anak ni si Jaina Jade Balitaan.
birthday niya sa October 26. Happy birthday. Yun, naintindihan ko rin. Ang lakas ng bed natin. Ang lakas ng bed natin. So, magandang umaga muli sa mga taga-Talumpok Silangan at sa aking mudra dyan sa lungsod ng Lipa. Nay, palakas kayo. Nakatuwa sapagkat kaninang umaga isinend ng kapatid ko yung video na nag-uutay siyang lumakad gamit yung kanyang walker. Nakatuwa at nalampasan ng aking mudra. Ang karamdaman. Okay. Hopefully, patuloy ang paglakas. June, baka malimutan ko pa, babatiin ko din ng happy birthday pa lang aking pamangkin na si Mia Almares. Birthday niya bukas. At birthday din ng aking kapatid, kasabay ni Jaina Jade, si Derek Asilo. Ayan, happy birthday sa inyong tatlo. Yan, daming handa. Oh, sana naman. Sana naman. At kay Renalyn Bayanay, birthday niya ng November 2. Yan, sabay-sabay na. 4 June ang magdidiwang ng kaarawan. Speaking of November 2, luto na po ba ang inyong mga sinukmani dyan? Ang inyong mga malagkit. Beke naman. Baka naman makakapagdala. Sino ba sa atin ang mga mahilig sa mga sinukmani dyan? Magluluto sa inyo. Magluluto sa inyo? Siya, magdadala ka sa, kahit sa address ka na lang magdala. No? Jun, parang gusto ko na magpaalam. Sige. Parang nahihirapan akong huminga dito. Para nahihilam ako, di ko mabasa yung aking script. Sa ngalan po ni Governor Toto Montanas at ng buong pamahalaan palalawigan ng Batangas. Ng pamunuang makadiyos, makakalikasan, makatao, taas noo, Batanggenyo. Parang nagmamadali ka na yata. Sa tulong po ng ating Panginoon at sa ating pong sama-samang pagkilos, tayo po'y babangon sa anumang hamon at magkakapit kamay po nating ipakikita ang ating likas na katangian na ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magiting muli. Ito po si June Magnaye. At patuloy nga pong angat at giginhawa ang ating pamumuhay, kaya dapat tayo nagkakaisa at nagtutulungan. Ito na po ang inyong lingkod, Jenny Asilo Aguilera. Bakit parang wala kang microphone? Check. Yan, At kasama po ang ating technical team na binubuo ni Christian, ni Kevin, ni Lindo, ni Kurt, at ni Kuya Roger, at ni Brian, maging ni Frylan Salcedo. Ito po ang inyong patrol ng Kapitolyo ngayong araw, Vincent Roy de Chavez. Marami pong salamat sa muli inyong pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pagpasada dito sa inyong Biyaheng Kapitolyo! Happy weekend! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!